Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Mindanao tututukan ng PNP. 16 million pesos na renta ng OVP sa safe houses sa loob ng 11 araw, kwinestyon sa Kamara. Hunger rate sa bansa tumaas sa 22.9% sa third quarter ayon sa pinakahuling SWS survey. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pagtutuunan ng pansin ngayon ng Philippine National Police o PNP ang paghahanap kay Harry Roque sa Mindanao matapos makatanggap ng ulat na doon umano nagtatago ang dating presidential spokesperson. Ayon sa PNP, nauna nang nagkaroon ng manhunt operation sa Central Luzon at Calabarzon, ngunit hindi nila natagpuan dito si Roque. Base na rin sa monitoring, huling nakita si Roque sa Mindanao at malaki ang posibilidad na sa nasabing lugar ito nagtatago dahil ayon sa PNP ay marami siyang kakilala at kaibigan dito. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration o BI sa PNP na nandito sa Pilipinas ang abogado. Ipinasight in contempt at pinatawan ng detention order si Roque ng House Quad Committee dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Babala ng PNP sa mga tumutulong sa umano'y pagtatago ni Roque, posibleng maharap ang mga ito sa kasong may kinalaman sa obstruction of justice. Sa kabila nito, nananatiling aktibo sa social media ang dating spokesperson. Kwinestyon ng mga mambabatas ang 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na sinasabing ginastos sa upa ng safe houses sa loob ng 11 araw lamang. Base ang datos sa 2022 Accomplishment Report ng OVP na isinumite sa Commission on Audit o COA. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni COA Audit Team Leader Gloria Camora na nakatanggap sila ng 34 acknowledgement receipts para sa 16 million pesos rental expenses. Ang halagang nakalagay sa bawat resibo ay naglalaro sa 250,000 hanggang 1 million pesos. Agad na kwinestyon ni na Committee Chair Representative Joel Chua at Vice Chair Representative Romeo Acop kay Camora kung anong klaseng safe house ang ganong kalaki ang rental. Ngunit walang masagot na impormasyon ng COA official. Kung ganito po yung inyong patakaran, wala nga po kayong mababantayan. Di po ba? Mr. Chair, kaya po meron po silang certification yung head of agency. Pero may certification na, but you do not even determine whether the contents of the certification are reasonable or not. Whether they are true or not, you do not determine that. Yes, Mr. Chair, given the nature of the fund po. Hindi naman dumalo si Vice President Sara Duterte o sino man sa mga imbitadong opisyal ng kanyang tanggapan sa nasabing pagdinig. Dahil dito, naglabas ng subpoena testificandum ang komite laban sa 6 na opisyal ng OVP. Una nang itinanggi ni VP Sara na may misuse o maling paggamit sa pondo ng OVP. Umabot na sa 22.9% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger nitong Setyembre. Mas mataas kumpara sa naitalang 17.6% noong June ayon sa pinakahuling Social Weather Station o SWS survey. Base sa survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23, tumaas ang hunger rate dahil sa halos double hike figure na naitala sa Visayas at Mindanao. Ito na ang pinakamataas na hunger rate mula sa record high na 30.7% noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong September 2020. Sa naitalang 22.9% hunger rate, 16.8% dito ang moderate hunger o nakaranas ng gutom ng isa o ilang beses, habang 6.1% ang severe hunger o madalas o lagi nakararanas ng gutom. Pinakamaraming nagugutom sa Mindanao na 30.7%. Sinundan ito ng Visayas na may 26%, Metro Manila na may 21.7% at Balance Luzon na may 18.1%. Para sa Kidlat News Update, Renza Renon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.